Guys, ito guys ay pakita ko sa inyo sudan karong isda ni siya guys. Kani karon na nagiluto ng isda tinula ni siya. 200 lang ang 150 lang ang kilo sa merkado. Dito sa Moa sa Magasibugay. Mo ni tinula pag ulang na ginaluto guys yung isda. Oh, kani rice na pod. Mo ni bag unang niluto ni. Mao ni siya kaning luto bag-o lang yun siya. Ikan sa kustodiya sa Czech Republic nga gitawag ni Presidente Marcos Matapania o very unsatisfactory. Samtang gipamahayan ni President Vicente Tito Soto III nga gilayon matod pa niyang aksyonan sa Senado ang Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa oras nga maipasa kini sa Kamara de Representante. Matod pa ni Soto ang pulong nga forthwith nagkaulugang mulihok matod pa niya ang Senado sa musunod nga mga adlaw human madawat ang impeachment articles. Dugang panini o tungod dini nagpatawag siya meeting sa mga senador para pangandaman ang posibilidad nga mamahimong impeachment court. Una na nag-decide ang House Justice Committee na matod pa nila adunay basihan ang mga reklamong impeachment batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Sunod nga pag-aiskutan nini sa plenaryo sa Kamara kundiin pagabutuhan na sa mga magbabalaod kung aprobahan ang rekomendasyon. Kung aprobahan, mamahimong opisyal nga Articles of Impeachment ang reklamo o ipasa na kini dito sa wanan sa Senado na magsilbing hukmanan sa trial. Ang mga senador ang mubarog isip mga judges para sayron kung ano na ba'y igong ebidensya para matangtang sa pwesto ang Vice Presidente. Sa tag-ipaklaro usab sa Supreme Court of the Philippines nga ang forthwith sa konstitusyon nagkahulugan nga within a reasonable time o dili matod pa dire-diretso gilayon. Tumong matod panini nga matagan og igo nga panahon ang Senado para magapangandam isip impeachment court apan likayan ang dili makatarunganong pagkalangan. Matod pa ni Soto nga managlahi ang interpretasyon sa Korte Suprema sa aktual nga proseso sa Senado isip usa ka co-equal branch sa atong gobyerno. Sa mga balita. Oras mga amigoy, alas 8:20 na. May bentang, unalay na may bentang po. Kasi may ato, ganyan ng gusto, asa mo kapal sa generator, kami na mga chest oil, hanap bagoy ka nagpili na rin, asa mo nang ipalit. No, mangita sa landing, alam ko ito ito. Ang tuwag sa imong pangutana, Best Appliance Plaza. Paano na rin? Oo pare, nindot tayo sa Best Appliance Plaza. May ilang servisyo, di kalidad sa ilang mga produkto. Balos pa, kompleto, kapsa yung ilang pa-appliance. Best Appliance Plaza, complete store. Best Appliance Plaza with branches sa may bayang poblasyong liling sa Buanga del Norte and Antonino na Bason sa Buanga del Norte. Isang aso sa mga balita. Oras mga ikala, alas 8:21 na. Lugar
Tubig sa mga balita karong adlaw ay galagi siguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpangandam sa ilang buhatan para matod pa matubag ang posibleng epekto sa hulga sa El Nino karon. Ibase na sa naunang anunsyo sa State Weather Bureau nga dunay 79% nga tsansa nga mupatikbabaw ang El Nino sa nasod sa Pilipinas sa mga bulan sa Hunyo hangtod Agosto 2026. Adi ay matod pa kang Gatchalian adunay kinatibuk ang 4.7 million para sa family food packs ang DSWD nga pwedeng pantubag sa El Nino o guban pang kalamidad nga pwedeng mahitabo o masinati sa ito nasod. Matod pa niya kini pinakadakong na italang stockpile sa kasaysayan sa buhatan sa DSWD sa Timog Pilipinas. Kabahin matod pa niya kini sa direktiba ni Presidente BBM na siguradong paspas ang pagtubag sa gobyerno sa bisan unsa man katalagman. Isiguro sa ni Gatchalian nga wala na gapaabot ang ilang buhatan o musulod pa ang El Nino guban pa mga kalamidad. Instead, adlaw-adlaw matod pa silang andang dako o gamay man nga mga kalamidad. Likas rin pahirusab nagapadayon ang pre-positioning sa gipaygayon sa India padulong sa mga tumbok ng mga strategic areas doon sa mga vulnerabling mga lugar. Samtang sa nagpahin, gipatikos sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang nahimong presentasyon sa House Committee on Justice kalambigit na matod pa sa kasong inciting to sedition o grave threats. Matod pa nila sa kampo ni Vice Presidente Inday Sara nagpakita kakulangon sa ebidensya batok na sa Vice Presidente. Sa pamahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim, ugot yang gipamahayag ni kaingong curated o mamahimong splice ang pipila ka mga ebidensya samtang dili usab alang-alang o gisalang-alang ang tukmang konteksto o nakulipan sa opinyon ang mga factual nga datos. Matod pa sa nagkakampo ni Vice President Sara Duterte, dili igo kini para mamahimong basihan sa probable cause. Labi na kay usa ka prima facie case nga dunay reasonable certainty of conviction o dili matod pa nila na pamatud-an ang aligasyon sa simpleng pagsubli sa konklusyon. I-question usab sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang gikainong pagsulay nga ilang bigit ang Vice Presidente sa mga pamahayag patok sa Presidente nga matod pa sa kampo niya walay ligon nga ebidensya nagasuporta o puro haka-haka lamang. Dugang pa sa abogadong si Lim, medyo matod pa nila fishing expedition ang mga paghiring para mag-aron inon nga dunay basihan ang impeachment complaint o hugot nga gidipinsahan nga ang mga isyu kinahanglan sulbaron sa tukma nga forum kundi masubay ang ebidensya base na sa rule of law. Sa mga balita. Alas 8:25 na ulit, 1.4 milyones ka mga pamilyang Pinoy posibleng mapadulong gayon sa kapobrehon tungod sa krisis produktong petrolyo. Matod pa sa DSWD. Pahinatong ang Department of Social Welfare and Development ng mukapas sa kapin kulturang 1.4 milyon ka mga pamilyang Pilipino ang posibleng mapadulong ngayon sa kapobrehon kung dili gilayon muliho ang atong gobyerno para tubagon ang epekto karon sa padayon nga oil crisis nga hatod sa kaguliyang sa Middle East.
sa hearing sa Senate Committee on Proactive Response and Oversight for timely and effective crisis strategy on protect. Ipamahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na base sa mga simulation sa Philippine Institute for Development Studies o Asian Development Bank o siyempre mahitabo ang pagtaas sa hitap sa mga pagbuling Pilipino sulod sa una lamang tulog ka bulan sa krisis hangtod bulan sa Hulyo kung walay ginayong intervensyon ang atong gobyerno. Lugar kaniya mas taas pa matod ang ilahang internet estimates kumparar sa naunang may iskutan na ihap. At ang ibanaban ng kapin 400,000 ka mga kabalayan ang pwedeng maapil sa Year 4 category matod pa sa Senate Protect Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Ipa-share usap sa DSWD na dagat nilang tumagon ang epekto sa kapin kung kulang 7.5 million ka mga kabalayan. Apil na ang mga benepisyaryo sa pagtawid pamilya Pilipino Program Security, mga public na household-based community-based monitoring system o mga low-income o minimum wage earners na rehistrado sa SSS. Ibarapan ang bukabat sa 74 bilyones ka pesos ang ikinahanglan para masuportahan ang gitawag na bottom 30% sa populasyon o maibalik o mabawasan ang kakayahan nila na mugasto. Aminado sa DSWD sa gitawag na aid fatigue apan gitagag di kimuga gitagag sa kamay ng ganon ang tabang sa gobyerno at paniya para malikayan ang mas laong na pagbagsak sa ekonomiya sa umaabot nga mga panahon. Gi-anunsyo sa Department of Energy na posibleng musaka precious produktong petrolyo sa musunod na pod nga semana tungkol gihapon sa padayon nga paghugno karon sa piso kontra dolyar. Matod pa sa naunang datos gikan sa main of lot Singapore kung MOPS. Ibala pa ng pwedeng mutaas ang precious crudo sa piso hangtod 3 pesos na pod. Samtang ang gasolina posibleng madugang ng piso na pod hangtod 2 pesos na pod matag litro. Gipamahayag ni Energy Secretary Sharon Garin na mga unang indikasyon sa global oil trading nagpakita upward pressure sa precious produktong petrolyo na pwedeng magresulta sa bagong taas presyo na pod sa mga gasolinahan. Matod pa sa Department of Energy, nagpaabot pa sila sa final trading result hangtod karong adlaw Biyernes sa dili pa padayong kumpirmahon ang eksakto gayod na adjustment sa presyo sa produktong petrolyo. Kasagaran i-anunsyo sa mga kumpanya sa lana ang pag-a-adjust sa presyo sa produktong petrolyo matag adlaw Lunes o ikapatuman kini sa mosunod nga adlaw na Martes.